Ang una nating kwento ay ang monkeypox conspiracy. What if magkaroon ka ng monkeypox? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Dr. Gerard Jaclea Sihe but my friends call me Ea. Isa akong dermatologist at ako din ang top dermatologist dito sa Pilipinas. Sa Cabuyao, Laguna ako nagkiklinik. Kakarating ko lang dito sa Republic of Congo sa Africa dahil merong outbreak dito ng Mpox. Nandito ako para tumulong at pag-aralan din ang sakit na to. Para prepared tayo kung sakaling kumalat ito sa mundo tulad ng COVID. Kung di mo pa nababalitaan, nagkaroon tayo ng isang case sa Pilipinas last week. Isang lalaking nagngangalang Jess Chescado. Nagpa-check up daw ito sa derma at dumaan pa sa isang illegal spa kaya maaaring kumalat ito. Napaka-irresponsable ng taong ito kung ganito nga ang nangyari. Ngunit di pa natin alam kung same strain ba ito tulad ng sa Congo. Ang bagong strain dito sa Congo ay nakakatakot na virus. Ang tawag nila dito ay Clade 1 Mpox. Unlike sa dating Mpox na strain, mas mabilis itong kumalat at nagtatransmit din sa pagsisiping. As of now, 70,000 cases na ang may Mpox dito sa Congo at more than 500 ang namatay dahil dito. Ang malala, walang treatment ang sakit na to. Vaccine lang ang meron tayo at kulang-kulang pa. At ang nakakaawa sa lahat, kadalasan mga bata ang tinatamaan. Pinagdarasal ko nga na sana hindi ito kumalat sa Pilipinas dahil di natin kakayanin like COVID. Pati Europe ay takot na din. Meron na kasi silang isang case din. Kahit nakakatakot, tuloy-tuloy pa rin ako sa trabaho kong ito. Ngunit nung isang araw habang nasa mining town kami sa Kamituga, bigla kaming kinidnap ng mga Chinese. Tinutukan kami ng mga sundalong Chinese at sinakay sa isang Xi'an Y-20, isang cargo plane ng China. Nagtataka ang mga kapwa ko doktor na galing sa iba't ibang bansa kung bakit may mga Chinese dito sa Congo. Sagot ko naman, madami talaga sila dito dahil marami silang mining companies ng cobalt. Mamomonopolize nila ang mineral na ito one day. Ito ang gamit sa mga electric cars at wala ng ibang bansa ang may cobalt kundi sa Congo lang. Pero ibang problema na ito. Ang problema namin ay bakit kami kinidnap. 2 doctors from Malaysia, 1 doctor from Japan and 1 from the Philippines. Meron din kaming kasamang 22 na katao na infected ng Mpox. Ano kayang gagawin nila sa amin? Makalipas ang ilang oras, naglanding na ang cargo plane at nasa isang isla kami. Maganda ang isla at parang pamilyar. Malaki din ang airport. Isa itong military base. Hindi ko lang alam kung saan. Sabi ng doctor from Malaysia na marunong mag-Mandarin, Fiery Cross Reef daw ang nakalagay sa base. Dito ko na naalala ang Fiery Cross Reef ay ang Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Malapit ito sa Palawan. Isa ito sa mga kinuhang isla ng mga Chinese na di naman sa kanila. Atin ito. Pero bakit hindi kami dinala sa China? Bakit dito? At makalipas ang ilang araw, dito ko na naintindihan kung bakit. Pinag-aralan nila ang mga pasyente at ang mga findings na ginawa namin. Nag-usap-usap kaming mga doktor. Ang sabi ng Malaysian doctor ay naintindihan niya ang mga sinabi ng mga Chinese doctors. Iwe-weaponize daw nila ang Mpox at ikakalat sa Palawan. Hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Dahil 'di ba, ang COVID nga gawa ng China. Biological warfare na ngayon. Kahit di na ako nagulat, nababahala ako sa maaring mangyari sa outbreak na ito na pinaplano nila sa Palawan at baka kumalat sa buong bansa. Babagsak na naman ang ating ekonomiya at maraming mamamatay. Kaya nagtangka kaming tumakas nung gabing yun. Kailangan naming makarating ng Palawan at balaan ng mga otoridad. Sa awa ng Diyos, nakatakas din kami sa mga gwardiya namin. Ngunit namatay ang mga kasama kong doktor. Kami na lang ni Dr. Echo ang nakatakas sa isla, gamit ang isang speedboat ng China. Mabilis kaming pumunta sa Palawan, ngunit di namin alam kung saang direksyon. Buti na lang may nakita kaming Pinoy na mangingisda at dinala kami nito sa Puerto Princesa. At ngayon, papunta na kami sa Coast Guard. Nag-aantay din daw ang mga US officials para sa pagdating namin at sa aming intelligence. Sana mapigilan nila ang Mpox virus na ma-weaponize ng China. Ngunit habang papasok sa office ng Coast Guard, naisip ko bigla, bakit madali kaming nakatakas sa isla? Hindi kaya sa amin ang weaponized Mpox at infected kami?
Ito bang plano nila mula umpisa? Ang pangalawa nating kwento ay ang madilim na sekreto ng Yakult Lady. What if may sikretong tinatago ang Yakult Lady sa inyo? Bibili ka pa rin ba ng Yakult? Ako nga pala si Alvi Rio. Abby ang nickname ko. Bunso ako sa aming magkakapatid at nag-aaral sa Katungawan National High School sa Bohol. Hindi ako ang bida sa storya na to. Ang bida dito ay ang nanay ko. Ang pangalan niya ay Sar. Patanda na rin si nanay. Dapat nga ay retired na siya. Pero nagtatrabaho pa rin siya para sa amin. Nakakita na ba kayo ng mga aling nagtutulak ng pushcart at naglalako ng Yakult? Yun ang trabaho ng nanay ko. Isa siyang Yakult Lady. Araw-araw siyang naglalako sa kalye para lang sa amin. Mainit man o maulan. Hanga ako sa nanay ko kahit ganyan ang trabaho niya. Napagtapos niya si kuya at ate dahil dito. Sana nga pagka-graduate ko this year, mag-retire na siya. Para ma-enjoy naman niya ang buhay niya. Willing namang sumuporta si ate at kuya sa pag-aaral ko. Nagsimula siyang maging Yakult Lady nang mawala ang tatay. Maaga kasing pumanaw ang tatay namin, kaya working mother siya at di na nakapangasawa pang muli. Kwento ni nanay, wala naman daw siyang pinagsisisihan sa buhay niya. Ang mahalaga ay napagtapos niya kami sa pag-aaral. Pero kung bibigyan siya ng pagkakataon, gusto niya daw makahanap ng mapapangasawa ulit at maramdaman na maganda at may magkakagusto pa rin sa kanya. For the past few years, medyo nahihirapan si nanay sa pagbebenta. Parang pakonti ng pakonti ang mga bumibili sa kanya. Lahat kasi ay nag-online grocery na or sa mall na bumibili. Minsan sa 7-Eleven or tindahan, hindi na pinapansin ang mga Yakult Lady na naglalako sa mga kalye-kalye. Mukhang nakalimutan na nga ng mga tao ang mga Yakult Ladies in this modern age. Kaya medyo naging desperado si nanay magbenta. Di na daw niya namimit ang kota niya. Isang araw, may nakilala siyang isang matandang babae sa isang turo-turo sa amin. Nagkakwentuhan sila at nabanggit niya ang problema niya dito. Sabi ng matandang babae, pati rin daw siya, nahihirapan maghanap ng trabaho. Ang pangalan ng matandang babae ay Princess. Pagyayaya daw ang trabaho niya. Banggit din nito, puro kondo na daw ang mga bahay ngayon at sementado na. Wala na raw mga kubo-kubo o sawali. Nagtaka si nanay kung anong connect ng uri ng bahay sa pagiging yaya, pero hinayaan na lang niya ito. Ilang oras pa sila nag-usap at ang ending, tutulungan daw ni Princess si nanay sa pagbebenta. Basta't tulungan din daw siya. Kinabukasan, biglang dumami ang nabentang Yakult ni nanay. Sabi ng mga bumibili nito, kakaiba raw ang sarap ng tinda ni nanay. Hindi raw kasing lasa ng ibang Yakult. Ano kayang nilagay ni nanay sa Yakult niya? Tinanong ko siya pero di niya ako sinasagot. Umabot ng ilang buwan at marami pa rin ang bumibili sa kanya. Kaya laging busy si nanay at laging gabi na akong umuwi. Nung mga panahon ring ito, nabalot ng takot ang aming barangay dahil may isang kidnapper ang gumagala. Araw-araw daw ay may nawawalang bata sa amin. Kadalasan ay 4 to 8 years old. Mga bata pa talaga. Inimbestigahan nito ng pulis siya ngunit wala rin silang makitang lead. Sinabi ko ito kay nanay pero sabi niya sa akin, wag daw akong matakot o mag-alala. Sigurado daw siya na hindi kami mapapahamak. Pero isang araw, pumunta sa police station si nanay. Alam niya daw kung sino ang kumukuha ng mga bata at kung saan ito nagtatago. Sumunod naman ang 2 pulis kay nanay. Napunta sila sa isang masukal na bahagi ng barangay namin at may nakita silang isang kubo. At dito na inamin ni nanay ang lahat. Ikunento niya na kasabwat daw siya sa isang krimen. Tinutulungan siya ng isang matanda na nagngangalang Princess sa binibenta niyang Yakult. Hinahaluan daw ng matanda ang Yakult ng gatas na may gayuma. Kaya pala maraming bumibili nito. Nandiri ang mga pulis sa mga sinabi ni nanay. Dagdag pa ni nanay, ang kapalit ng tulong na ito ay kikidnap daw siya ng bata at ilalagay niya ito sa icebox o pushcart niya at ibibigay kay Princess para kainin ito. Si Princess daw ang mastermind ng krimen at ang kubo daw na pinuntahan nila ay bahay ni Princess. Bumunot ng baril ang mga pulis at naghanda sa paglusob sa bahay. Kumatok sila at sinipa ang pinto.
Nagulat si Princess at aatake na sana sa mga pulis. Ngunit mas mabilis ang mga pulis kaya nabaril siya at tumumba ito. Pinagmasdan nila ang mukha ni Princess at nagtaka. Ang akala kasi nila ay matanda na si Princess. Ngunit maganda at bata pa ito. At habang pinagmamasdan nila ito, biglang nahati ang katawan ni Princess at nagkaroon ng pakpak. Manananggal pala si Princess. Tataka sana ang manananggal pero sabi ni nanay sa mga pulis, paputukan niyo ang mga paa niya. At dahil sa sakit na natamo ni Princess, natigilan itong lumipad at bumagsak din. Dito na pinaputukan uli ng mga pulis ang katawan ni Princess pati na ang ulo nito. Dahil natakot ang mga pulis sa kanilang nakita, umalis ang mga ito sa kubo at tumawag ng backup. Pagdating ng backup, hindi nila makita ang bangkay ng manananggal. Kaya naghanap sila sa masukal na kapaligiran ng kubo. At meron silang naririnig sa dilim. Nagulat sila nang makita nila si nanay na kinakain ng manananggal. Natakot sila kaya bumunot ang mga ito ng baril. Pero bago pa nila magawa ito, mabilis silang kinain ni nanay at namatay silang lahat. Nang gabing yon, inaantay kong umuwi si nanay. Gabi na kasi at wala pa siya. Nag-aalala na ako. Maya-maya ay biglang may nag-doorbell. Binuksan ko ang pinto at isang magandang babae ang pumasok sa bahay namin. Hila-hila ang icebox ng Yakult. Tinanong ko siya, "Sino po kayo at bakit dala-dala niyo ang pushcart ni nanay?" Sabi niya sa akin, "Anak, ganun na ba ako kabata at kaganda para hindi mo makilala? Effective nga talaga ang kapangyarihan ni Princess. Siguro naman makakapangasawa na ako uli ngayon." "Ako ito anak, ang iyong nanay." At dito na niya kunento ang ginawa niya. Natakot ako sa sarili kong nanay dahil sa karumal-dumal na pagpatay niya sa mga pulis at sa manananggal. Pero kung ito ang gusto ng nanay, sino ba naman ako para ipagdamot ito sa kanya pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para sa amin? Kaso nung binuksan ko ang icebox ng Yakult, nagulat ako at nakita ang mga balibaling katawan ng mga pulis. Tanong ko kay nanay, "Nay, anong gagawin natin dito?" Sagot niya sa akin, "Iwan mo na lang dyan, almusal ko yan." Kahit na hindi ko naman talaga gusto yan. Mas gusto ko kasi ang mga bata o sanggol. Sino pa kaya ang may baby sa mga kapitbahay natin?